nga ba gamitin ang GCash app para sa mga beginners? By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung nakapag-register at nakapag-verify ka na sa GCash, pwede ka nang mag-login gamit yung MPIN mo o yung fingerprint mo. Tandaan lang na sa pag-enter ng MPIN, meron tayong tatlong chances. Kung sakaling ma-miss natin yon or sunod-sunod yung pag-enter natin ng maling MPIN, pwedeng ma-lock or kailangan na nating i-reset yung MPIN na yan. So, mag-login ulit ako. So, this time tama na yung in-enter kong MPIN. Hintayin lang natin na makapasok sa loob ng GCash, which is ito na yon. May mga magpa-pop up lang. Kapag ganyan, i-tap lang tong remind later. And then, possible kung first time nyo may tutorial na katulad nito, so i-skip lang natin yan or mag-tap anywhere in the GCash app. Next, ang makikita nyo ay tatlong tabs sa bandang taas. Yung wallet, kung magkano ba yung laman ng GCash mo. Yung G-Save naman, let's say nag-open ka ng bank accounts dito sa GCash, makikita mo kung magkano ba yung pera mo dun sa mga bank accounts na yon. At sa pag-open nga pala ng bank account, meron tayong pagpipilian. Sa ngayon, 4. Pwedeng Maybank, pwedeng Uno Ready, BPI, or G-Save. Ang maganda rito is wala nang limit ito, katulad ng sa GCash, di ba meron tong 100,000 na limit or 500,000 na limit. Pero pag bank account, walang limit at insured pa ng PDIC ang pera natin dito up to 1 million pesos. So balik tayo. Merong wallet, merong G-Save, meron ding borrow kung saan pwede mong magamit yung G-Loan, G-Credits, or G-Gives, maging pag-borrow na rin o panghiram ng load. Lalo kung emergency, magagamit nga natin to. So, punta muna tayo sa wallet. Ang pinakamadalas na gamitin dito ay yung send na feature kung saan magkapadala ka from GCash to GCash account. Tap mo lang tong Express Send and mag-enter lang ng phone number dito. Next, maglagay lang ng amount and then i-tap itong next. Depende sa phone number, makikita ninyo kung registered ba to or non-verified. Kapag ganyan, pwede kayo mag-proceed pero mas maganda na i-double check niyo yung number bago kayo mag-proceed. Bukod pa sa pag-express send, meron din tinatawag na GCash transfer. Ito naman yung GCash to other wallet katulad ng Maya o di naman kaya ibang bangko katulad ng BPI, BDO at marami pang iba. So halimbawa, BPI tayo, i-enter lang dito kung magkano yung gusto nyong ilipat na pera, sino yung owner ng bank account na yon, ilagay sa account name, at yung account number na pagpapadalhan. This time, ito yung account number mismo sa BPI o depende sa bangko. Kapag naman PayMaya, pwede din. Piliin lang siya dito sa View All at hanapin dito sa buong listahan. So kung makikita nyo, pwede nyong i-search siya dito. Ito siya, Maya Bank or Maya Philippines. Yun yung bank transfer. So meron dalawang paraan, Express Send or bank transfer. Sa bank transfer nga rin pala, pwede yung international transfer. Pero sa ngayon, hindi pa siya available. Pero by the time na pinapanood nyo to, possible, pwede na siya. At gagawa na lang din kami ng hiwalay na tutorial video tungkol dito. Balik tayo. Meron pa ibang features katulad ng pag-load. Pwede kayong mag-load sa Smart, Globe, TNT, TM, at iba pang nakikita natin dito. Pumili lang ng network. Halimbawa sa TNT, i-enter lang dito yung number sa TNT. I-tap ang next. Tap natin yung proceed at piliin lang kung ano ba yung ilo-load dito. Pwedeng regular load o yung mga promos or sale nila. So, ganun lang din yung proseso sa iba pang networks. Basta piliin lang yung tamang SIM dito at ilagay yung tamang phone number. Pwede rin sa broadband, pwede rin sa non-telco, auto-load, pwede din. At yung pag-borrow, andito rin yung option na yan. Next naman ay yung sa bills. Pwede tayong magbayad ng mga monthly bills natin. Halimbawa sa PLDT o sa mga electric companies katulad ng Meralco at marami pang iba. Sa mga provinces, i-check nyo kung andito ba yung provider ninyo. Also, pwede rin sa water bills katulad ng Maynilad, Manila Water at marami pang iba. Bukod pa sa mga regular bills o credit cards, pwede din yung sa government. Halimbawa, voluntary member kayo or OFW at meron kayong GCash, pwede nyong bayaran dito yung SSS ninyo, yung sa Pag-ibig, at maging sa binabayaran sa BIR. Pero may mga pagkakataon na hindi GCash app ang gagamitin. Instead, yung website mismo nung kailangan bayaran at pwedeng gamitin ang GCash mobile number para magbayad nga doon. At i-double check nyo na lang dito kung pasok ba yung ibang pang gusto nyong bayaran. Halimbawa, pwede nyo siyang i-search diretso dito. Search natin yung sa Converge. Diretso na kayo sa search button. Ito siya. Hindi nyo na kailangan pumunta dito sa category sa bandang baba. Search billers, pwede na agad dumiretso dyan. So, yun yung sa
bills, pero may isa pang pinakaginagamit talaga. Dito sa bandang baba, makikita nyo yung QR. Pwede kayo magpadala ng pera pag nyo yung QR code nila. Bayad din. Halimbawa, ito magbabayad tayo sa i-scan lang yung QR code na nakikita ninyo at i-enter ang amount dito bago mag-proceed sa next. Also, pwede ka rin mag-generate ng QR. Para saan to? Kung sakaling yung sa binabayaran ninyo, halimbawa sa supermarket, sinabihan kayo na mag-generate ng QR, ito yung gagawin ninyo. Tap niyo yung generate QR, piliin ninyo yung pay using QR code at ipa-scan ito sa kanila. Kung sakali naman, pwede rin naman magbayad abroad gamit yung Alipay Plus, nagagamit na rin ito sa Japan at sa ibang mga bansa pa. Also, pwede rin kayo makareceive ng perang padala kapag sinap nyo tong receive money via QR. Ipapascan nyo lang to doon sa magpapadala sa inyo, or pwede nyo rin ipadala itong QR code na to via Messenger or iba pang messaging app. So, okay na tayo sa QR. So, na-cover na natin yung madalas sa pinakaginagamit, yung send, transfer, bills, load, at QR. May iba pang options dito katulad ng sa borrow. Kung sakaling kailangan mo manghiram sa GCash, meron silang option ng G-Loan. Pero tandaan na sa profile, meron tayong tinatawag na G-Score. May nire-require itong certain score bago ma-activate yung G-Loan or G-Borrow or G-Credit. Kapag nakikita nyo ay hindi papasok yung G-Score nyo, kailangan nyo munang gamitin yung GCash sa mga transaction katulad ng pagbayad o pag cash in cash out para mas tumaas yung G-Score at ma-activate itong mga features na to. Meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano nga ba gawin yung sa G-Loan, G-Gives, Borrow Load at G-Credit na rin. Mas maganda na i-double check nyo yon para ma-share na rin namin kung ano yung naging actual experience namin. Sa G-Save naman, ito yung pinakita natin kanina kung saan pwede ka nga mag-open ng mga bank accounts. Kahit dalawa o kahit lahat to, pwede mong i-open. Pwedeng isa lang din. Depende sa pinakakailangan mo. Kung gusto mo mas mataas na interest, pwede yung CIMB or Uno Bank. Kung meron kang BPI account, gusto mo mag-open ulit dito sa GCash, pwede din. Or sa Maybank, kung saan may free insurance at free withdraw na rin, pwede mong i-open yung mga bank accounts na to. At meron din kaming hiwalay na tutorial video. Medyo mahaba kasi yung tutorial na yon, kaya gumawa na lang kami ng hiwalay na video tungkol doon. Next naman ay sa G-Invest. Pwede mong palaguin yung pera mo. Pwede ka mag-invest sa stock market, sa cryptocurrencies, o kaya sa G-Funds or mutual funds or bonds na din. Pwede nyo i-double check to. At tandaan na kapag nag-sign up kayo dito, hiwalay na registration pa to. Pero pwede nyo siyang i-open gamit lang ang GCash. Hindi na kailangan pumunta sa opisina nila. Instead, gamit lang yung phone mo. Makakapag-sign up ka na at pwede nang makapag-invest. Katulad dito sa G-Stocks, so nag-open ako dito. Pwede kong i-tap ito. Tap ko lang yung okay. At ma-access ko na yung napag-investan ko nga. Makikita mo kung lumago na ba yung pera mo. At may transaction history din dito para nga naman balikan mo kung ano na yung mga ginawa mong investment gamit yung GCash app o yung G-Stocks. So yun yung sa G-Invest. Kung interesado kayo sa mga specific na video tutorial tungkol dito, meron kami sa page or channel namin. At para sa iba't iba bang mga features, i-tap nyo lang tong View All. Pwede nyo nang i-explore to. Katulad ng G-Insure, G-Crypto, pati yung G-Life nila at G-Deals na rin, pwedeng i-explore dito. So in this video, kinover natin yung basic na mga features na ginagamit for beginners para sa GCash app. Kung kailangan nyo nung intermediate o yung mga mas advanced pa na features dito sa GCash, again, nasa page or channel namin yung mga video tutorial. Sana nakatulong tong video na to. At kung may iba pa kayong katanungan, pwede nyo i-comment sa baba at sisikapin namin makagawa ng another video tutorial tungkol dyan. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!